Sa paghimay ng GMA News Research sa Joint Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Man Scarpio, lumalabas na mas mataas ng mahigit 11% ang net worth o yaman nina Duterte at Carpio nitong 2025 kumpara noong 2024. May unang balita si Oscar Oida. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio para sa taong 2025, mahigit 98 million pesos ang idineklara nilang net worth. Mas mataas ng mahigit 11% sa idineklara nilang net worth noong taong 2024. Pagdating sa total assets, nasa mahigit 122 million pesos ang idineklara ng mag-asawa. Tumaas ng halos 25%. 81 million pesos sa kanilang assets ay real properties, habang 41 million pesos naman ang personal properties. Dalawang bagong property ang nadagdag sa mag-asawa noong 2025. Isang condominium na may parking slot sa San Juan City at isang commercial building sa Davao City. Tumaas naman ang halaga ng motor vehicles ni Duterte at Carpio. Walang itinalang cash on hand at cash in bank sa SALN ng BICE, pero may 16 million pesos siyang idineklara sa ilalim ng others item. Sa isang interview noong Abril, sinabi ng abogado ng BICE na si Attorney Michael Poa na sa SALN mula 2019 hanggang 2024, hindi nilagay ni Duterte ang cash nito bilang cash on hand dahil lumped o isinama na umano sa ilalim ng others. Pagdating naman sa liabilities, pareho nang nagdeklara sina Duterte at Carpio. Di gaya noong 2024 kung saan si Carpio lang ang may creditors. 24 million pesos ang idineklarang liabilities ng mag-asawa nitong 2025. Mas mataas kumpara sa liabilities nila noong 2024. 10 business entities naman ang idineklara ng mag-asawa. 8 ang idineklara ni Carpio habang 2 ang kay Duterte. Ito ang unang balita. Oscar Oida, GMA News.